Hala, bahay ni Tatay Digong, ibibinta. Ito na guys, meron po tayong mainit-init na balita. Ayan, ito po ay tungkol dun sa bahay ni Pangulong Duterte, Pangulong Tatay Digong. Meron po kasing post yung Mindanao Times. Ayan, meron po silang post, bago lang po. At nakakalungkot po kasi parang ang sabi dito ay binibinta daw po yung bahay ni Pangulong Duterte doon sa Davao. Sabi dito, "Look, the house of former President Rodrigo Duterte in Davao City is now for sale." So talagang ang bahay nila guys, ayan na ibinibinta. Ayan, may nakalagay pang telephone number. Ayan, ang sabi dito, this development was personally confirmed to DCRH News by his common law wife, Hanilit Abansinya. O diba, parang talagang hindi to fake news kasi kinonfirm daw ng DCRH News sa pamamagitan ng kanyang common law wife, Ma'am Hanilit Abansinya. Ayan, Abansinya revealed the difficult decision citing emotional and security reasons for abandoning the property. At sabi pa niya dito, masakit sa dibdib ko every time I go inside, ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. O siyempre, yung amo, si Tatay Digong nasa dahig, di ba? Tapos si Ma'am Hanilit lang siguro na iiwan dyan. Ayan, ang sabi dito, we abandon it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install a CCTV even inside the bedroom. So, parang siguro natatakot dun siguro siya kasi ang sabi ng mga attorney, kailangan kahit dun sa bedroom niya ay palagyan ng CCTV. Ayan, it pains me every time I go inside. I'm the only one who goes in there now. Ayan. They are for house helpers, but no master. O, di ba? Meron silang 4 na mga kasambahay, pero walang amo. O di ba, parang nakakalungkot din, pero parang pag may bahay ka kasi, tagal na kayong naninirahan dyan, parang nakakalungkot na iwan mo yan eh. Kasi parang marami kang magandang alaala, pero siguro ngayon kailangan nilang ibinta dahil parang iniisip nila na parang magulo, di ba? Lagi tinatangkaan na papasukin yung bahay. O di ba? So ang kawawa diyan yung mga kasambahay na 4. Kasi kung siyempre ibinta na yan, mawawalan sila ng trabaho. So nakakalungkot din. Alam ko naman na si Tatay Digong mahal na mahal niya yung kasambahay. Mga kasambahay niya, sabi pa nga niya noon na isa sa kanyang mga kasambahay ay taga Bohol, di ba? Ayan, sabi dito, we abandon it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom. Ayan, Abansinya told to DCRH. Ayan, na-confirm na yan guys kasi parang in-interview yata si Mama Hanilit Abansinya dun sa DCRH. So, ito, kumbaga dati maraming mga kababayan nating nandyan sa Davao na binabantayan yung bahay ni Tatay Digong dahil tinatangkaan itong pasukin ng mga kapulisan. Di ba? Parang nangyayari dun sa QOGC, di ba?
Hindi nila napigilan ang pagpasok ng mga pulis. Kung anong gusto ng mga kapulisan na pumapasok doon sa QGC, baka ganun din ang gagawin nila dito sa bahay ni Tatay Digong. So siguro nakapag-isip-isip sila na mas mabuti pa siguro ibinta na lang itong bahay na to. Pero nakaka-miss. Ayan sa Bisaya, pamingaw kayo paminawon nga ang dugay na nga panahon nga imong Pinoyanan, imong ibaligya, di ba? Kasi tingin ko yung bahay na to may sentimental value yan. O, di ba, nung mga nakaraang mga buwan lang, daming nagbabantay dyan na mga residente ng taga Davao na mga nagsusuporta sa pamilyang Duterte. O ngayon, di pa natin malaman kung kailan makabalik dito sa Pilipinas si Tatay Digong. Ayan yung pinail din nila na interim, di ba? Parang may balita na dinideny. Parang ayaw sila payagan. At ito pang masakit dyan. Kasi lagi sinasabi sa ating gobyerno na hindi sila sumusuporta sa ICC. Pero ngayon parang may narinig tayong nagsasalita, isa sa mga nasa administrasyon ni BBM, na hindi naman daw sila sumusuporta pero magbigay sila ng support dun sa mga witnesses. Anong klase yan, di ba? Parang iba yung sinasabi nila kaysa ginagawa. Kaya ito siguro parang ito siguro, binibinta na lang yung bahay para matahimik na yung mga tao dyan na gustong igaya sa QGC na pasukin yung bahay. Kaya nakakalungkot rin. Ayan po yung balita ngayong araw na to. Ano pa ba? Magkuhan pa, 28 pa lang ngayon. Na ang bahay ni Tatay Digong ay may nakalagay na house and lot for sale. Ayan, meron pang telephone number na kasulat. Kakalungkot. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood at pakikinig po dito sa ating video. At wag po nating kalimutan, lalong-lalo na po yung mga bago pa lang po sa ating channel, wag po nating kalimutang mag-like, share at subscribe. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat.